you gonna be with me for the last ride. Isang team building, isang hakbang sa dalampasigan, at isang pangarap na nilamon ng dagat. Madalas nating marinig ang kwento ng mga atletang nagpupursigi para sa ginto. Pero paano kung ang aktibidad na layong magpatibay sa samahan ng koponan ang siyang maging mitya ng isang napakalaking trahedya? Sino nga ba si Rene Baterbonia bago naging maugong ang kanyang pangalan sa mga balita nitong Hunyo 2026? Bago natin buklatin ang totoong kwento sa likod ng trahedyang ito, pindutin ang subscribe at ang notification bell para sa higit pang mga dokumentaryong may malalim na katotohanan. Handa ka na bang malaman ang kwento ng isang sumisikat na bituin? Dahil ang akala ng marami na masayang bakasyon lang ng koponan ay may nagbabadyang panganib na walang sinuman ang nakahanda. Si Rene Claire Baterbonia o kilala sa tawag na Bobet ng kanyang pamilya ay hindi ordinaryong kabataan. Tubong Talacogon, Agusan del Sur, pinalaki siya sa pag-asang ang kanyang talento sa basketball ang magiging susi upang maiahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. May taas na 6 na pie 4 na pulgada, si Rene ay isang gentle giant. Napadpad siya sa Davao City para mag-aral sa Ateneo de Davao University kung saan unti-unti niyang binuo ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakamainit na high school basketball prospect sa buong Pilipinas. Noong 2025, pinangunahan niya ang Davao Region para makuha ang kauna-unahang kampyonato sa palarong pambansa at itinanghal siyang Most Valuable Player o MVP. Kamakailan lang nitong Mayo 2026, muli siyang nagningning sa palarong pambansa na ginanap mismo sa kanyang sariling probinsya sa Agusan del Sur, kung saan nasungkit nila ang silver medal sa harap ng libo-libong kababayan na walang humpay na nagdiwang para sa kanya. Dahil sa kanyang pambihirang galing, nakuha niya ang atensyon ng mga big-time scouts sa Maynila. Ang Ateneo de Manila University Blue Eagles ang mapalad na nakakuha sa kanyang pirma para sa UAAP Season 89. Para sa kanyang ina, ito na ang katuparan ng kanilang mga pangarap. Ilang araw lang ang nakalipas matapos siyang dumating sa Maynila, tinawag si Rene at ang kanyang mga bagong kakampi para sa isang mandatory team building activity na inorganisa ng coaching staff sa isang resort sa Aurora. Ang akala ni Rene ay simpleng pagpapakilala at bonding lang ito sa kanyang mga bagong kuya sa koponan. Ngunit ano ang hindi napansin ng pamunuan sa baybayin ng Dipakulaw na tuluyang magpapabago sa kapalaran ng batang atleta? Lunes ng hapon, Hunyo 8, 2026. Ang kapaligiran sa resort sa Dipakulaw, Aurora ay puno ng tawanan. Kasama si Rene sa humigit kumulang 20 miyembro ng koponan, kabilang ang mga manlalaro at coaching staff na naglalakad-lakad sa tabing dagat. Ayon sa ulat ng Philippine National Police, bandang 12:30 ng hapon nang magpasya ang ilan sa kanila na lumusong sa tubig. Kasabay ni Rene ang isa pang manlalaro, si Divine Adili, isang 21 taong gulang na Nigerian foreign student athlete na kilalang sentro at big man ng Blue Eagles. Sa simula, ang tubig ay hanggang hita lang ang lalim. Nagbibiruan ang mga manlalaro, kumukuha ng mga larawan at ninanamnam ang sandali bago ang mabibigat na training para sa parating na UAAP season. Ang utos at gabay ng mga nakatatanda sa team building ay simple: mag-enjoy at magpalakas ng chemistry bilang isang pamilya. Ngunit sa ilalim ng maganda at tila kalmadong ibabaw ng dagat, may isang nakatagong puwersa. Ang baybayin ng Aurora ay kilala sa pabago-bagong lagay ng panahon at sa mga biglaang malalalim na bahagi na hindi mo makikita mula sa pampang. Habang naglalakad ang mga manlalaro sa mababaw na bahagi, hindi nila namamalayan na unti-unti na silang lumalapit sa isang drop-off o ang biglang paglalim ng sahig ng dagat. At sa isang iglap, ang tawanan ay napalitan ng hiyaw ng takot. Sa gitna ng kanilang pagkakatuwaan, isang dambuhalang agos ang biglang humila sa dalawang higanting atleta. Paano nga ba naging hantungan ng trahedya ang dalampasigang ito sa loob lamang ng ilang segundo? Isang malakas na undercurrent o agos sa ilalim ng tubig ang biglang tumangay kina Rene at Divine patungo sa malalim na bahagi ng dagat. Sa kabila ng kanilang laki, lakas at pagiging mga sikat na atleta, walang kalaban-laban ang dalawa sa bagsik ng kalikasan. Sinubukan nilang lumaban, sinubukan nilang lumangoy pabalik, ngunit ang agos ay masyadong mabilis at mapanganib.
Ang mga kasamahan nilang manlalaro at ang naka-duty na lifeguard sa resort ay mabilis na sumaklolo nang makitang nahihirapan ang dalawa. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa dalampasigan. Ang mga coaches at teammates ay sumisigaw, gumagawa ng paraan upang maabot ang dalawang manlalaro na unti-unti nang nilalamon ng alon. Ayon sa investigasyon ng pulisya, mabilis silang naiahon mula sa tubig at agad na isinailalim sa paunang lunas. Isang ambulansya ang nagmamadaling dinala sila sa Aurora Memorial Hospital habang patuloy ang ginagawang resuscitation efforts o CPR ng mga mediko. Ang buong koponan ay naiwang tulala, umiiyak at nagdarasal sa dalampasigan, umaasang ang lakas na ipinamalas ni Rene sa court ay sapat na upang malagpasan niya ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ngunit pagdating sa ospital, binalot ng matinding katahimikan ang silid. Idineklara ng mga doktor na kapwa dead on arrival sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Habang nagluluksa ang buong bansa, isang matinding emosyon ang sumabog sa social media mula sa ina ni Rene. Anong masakit na katotohanan ang ibinunyag ng pamilya Baterbonia hinggil sa naganap na aktibidad? Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong Pilipinas at binalot ng luksa ang mundo ng sports. Ngunit sa likod ng opisyal na pahayag ng pakikiramay ng Ateneo de Manila University, may isang inang nadurog ang puso. Ang ina ni Rene na si Rovelyn Baterbonia ay naglabas ng kanyang labis na pighati at hapis sa social media. Sa kanyang mga pahayag, kinuwestiyon niya ang kakulangan sa komunikasyon at koordinasyon ng pamunuan. Ayon sa kanya, hindi man lang daw sila na-orient na magkakaroon ng ganitong uri ng aktibidad sa dagat ang kanilang anak. Sa kanyang pakikipagpulong kay Agusan del Sur Governor Santiago Can Jr., umiiyak niyang sinabi na kung ipinaliwanag lang sana sa kanya ang panganib, hindi niya kailanman papayagang umalis ang kanyang anak. Kahit pa maghirap sila sa probinsya, basta't kasama nila si Rene na buhay. Mas lalo pang sumakit ang kalooban ng pamilya dahil nalaman nila ang balita sa internet bago pa man nila mismo makita ang labi ng kanilang anak. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng malaking sugat at diskusyon sa publiko. Bagamat kinumpirma ng PNP Aurora Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Percival Pineda na walang nakikitang foul play at ito ay isang purong aksidente, ang tanong tungkol sa kaligtasan at pananagutan ng mga eskwelahan sa kanilang mga atleta sa labas ng court ay naging maugong na paksa. Dahil sa insidenteng ito, ang Kagawaran ng Kalusugan o DOH ay nagpalabas ng isang agarang babala sa buong bansa. Ano ang malalim na aral na dapat nating makuha mula sa maagang pagkawala ni Rene Baterbonia? Ang pagkawala ni Rene Baterbonia at Divine Adili ay nag-udyok sa Department of Health, DOH, na magtaas ng alarma ukol sa mga kaso ng pagkalunod sa bansa. Ayon sa DOH, ang pagkalunod ay nananatiling isa sa mga pangunahing sanhi ng aksidenteng kamatayan sa Pilipinas na maaari namang maiwasan. Ang trahedyang ito ay hindi lang kwento ng pagkawala ng dalawang mahusay na basketbolista. Ito ay isang malalang paalala sa lahat ng mga institusyon, mga coach at mga organisasyon na ang kaligtasan ng mga kabataan ay dapat laging nasa unang prioridad bago ang anumang training, laro o team building. Si Rene Baterbonia ay pumasok sa mundo ng sports upang bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ipinakita niya ang ehemplo ng isang masunurin, masipag at mapagpakumbabang anak. Ang kanyang buhay bago ang trahedya ay kwento ng determinasyon ng isang batang prom D na naniwalang ang bola ang magtatawid sa kanila sa ginhawa. Bagamat maagang natapos ang kanyang laban sa mundong ito, ang kanyang pangalan ay hindi makakalimutan. Siya ay magsisilbing paalala na sa bawat utos, bawat plano at bawat hakbang ng mga nasa posisyon, may buhay ng isang anak na ipinagkatiwala sa kanila ng mga magulang na umaasa sa probinsya. Ang pinakamagandang aral na iniwan sa atin ng buhay ni Rene Baterbonia ay ito: ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa ningning ng tropeo o sa laki ng pangalan ng universidad na iyong kinabibilangan, kundi sa halaga ng buhay na ating pinoprotektahan. Ang pangarap ay dapat magsilbing daan para mabuhay ng marangal, hindi para maging mitya ng maagang wakas. Sa mga magulang, mga coach at mga pinuno, ang buhay ng bawat kabataan ay isang sagradong tiwala na dapat ingatan sa bawat segundo. Ano ang inyong saloobin sa trahedyang sinapit ni Rene at Divine?
Sa tingin ninyo, paano pa mas mapapabuti ng mga paaralan ang kaligtasan ng kanilang mga atleta sa mga out-of-town activities? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Ipagdasal po natin ang kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa at ang lakas ng loob para sa kanilang mga pamilya. Maraming salamat sa panunood at paalam.